Na-foreshadow na nga ba ang lahat ng ito sa simula pa lang ng anime? Ibinalik ni Yuji si Sukuna sa kanyang katawan matapos niyang iseparate ito mula kay Megumi at ito nga ba ang essence and sure-hit effect ng kanyang domain expansion? Or maaari bang si Yuji at si Sukuna ay nasa afterlife na? Dahil ang airport na may eroplano ay sumisimbolo ng langit at ang train station naman na dumadaan at nagtatravel sa lupa or underground ay sumisimbolo naman sa hell or impyerno. At totoo nga bang ang pangyayaring ito ay na-foreshadow na sa pinakaunang episode pa lang ng anime, sa pinakaunang opening na kung saan ay nakaupo si Yuji sa loob ng isang tren at nawawala at bumabalik ang mga marka ni Sukuna sa kanyang muka. May mga magsasabing ang mapa naman ang studio na gumawa nito at wala tong kinalaman si Gege Akutami. Pero hindi naman malabong magkutsaba ng dalawang ito since author naman si Gege Akutami ng ginagawa nilang series. If they manage to do it in Attack on Titan, what makes you think na hindi nila yun magagawa sa Jujutsu Kaisen? Kung oo, this is definitely one of the best foreshadowings in anime. Pero balikan natin kung ano nga ba ngayon ang nangyayari sa train station na kung saan ay naroon si Yuji at si Sukuna. Since ang curse technique nga ni Yuji has something to do with soul na dahilan kung bakit maging ang ibang mga techniques niya ay na-amplify niya gamit ang skill na to. Tulad na lamang ng soul damaging dismantle, mataas ang tsansa na ang domain expansion na ito ni Yuji ay related din sa soul or sa kanyang innate curse technique. Considering na ang form ni Sukuna sa loob ng kanyang domain expansion ay hindi ang kanyang Heian era form at hindi din ang kanyang Meguna form. Meaning it's as if nawala ang physical aspect dito ni Sukuna at tanging ang soul lamang niya at ang consciousness ang napadpad sa loob ng domain expansion ni Yuji. Now I can think of two possibilities which we will back up with in-depth explanation para malinaw ang lahat. First is that ang domain expansion na ito ni Yuji ay ginagamit niya para gawin ang forced separation ng soul ni Sukuna mula sa katawan ni Megumi Fushiguro at ang paglipat nito sa kanya o sa kanyang sariling innate domain. Therefore, ibinabalik ang King of Curses sa kanyang prison na ang natatanging vessel na kaya siyang i-contain. I suggest you guys kumapit kayo dahil we will go much deeper into this topic. As of chapter 264, si Sukuna ay nasa form na ni Yuji Kuna or ang form ng nasa katawan pa siya ni Yuji. Pero bakit? The only reason is that pwedeng nasa katawan na siya ni Yuji para ma-adapt niya uli ang itsura nito. Pangalawa, bakit sila nasa isang train station? Nakita naman natin na sa nagdaang mga chapters at maging sa animated part ng series at noong nasa katawan pa siya ni Yuji, palagi silang nagmi-meet internally tuwing kailangan nilang mag-hold ng conversations. At ang lugar na yon na pinagmimitan nila ay ang innate domain ni Sukuna. Kaya naman kamukhang kamuka at kahawig na kahawig nito ang Malevolent Shrine. Now let me ask you guys, ano sa tingin nyo ang train station na to? Tama kayo nang iniisip, ito ang innate domain ni Yuji Itadori. Ang innate domain na ngayon niya lang na-visualize at kayang ma-materialize dahil nag-grasp niya na ang shape ng kanyang soul sa pamamagitan ng pagkakatutong gumamit ng domain expansion. Tulad na lamang ng kung paano din ito na-figure out ni Mahito, hence the words, "Ore wa omae da." Another detail na magsusuporta dito is that usually tuwing magkikita sila sa innate domain ni Sukuna ay palaging suot ni Sukuna ang kanyang Heian era clothes. But now, completely Yuji na Yuji ang pormahan niya and the only difference is that ang facial tattoos na para bang nasa loob talaga sila ng innate domain ni Yuji at ang innate domain na ito ni Yuji ang dominant as of the moment. Dahil sa patuloy ng binugbog ni Yuji si Sukuna at tinira nito si Sukuna mismo sa kanyang soul. Na dahilan kung bakit na-nerf at bumaba ang output ni Sukuna at para bang nawiken niya ang pinaka-soul ng King of Curses. Maiko-correlate din natin ito sa nangyari kay Mai at kay Maki na nagawa nilang magkita at maipasok ni Mai si Maki sa kanyang innate domain bago siya mamatay. For the main reason at ang isa sa pinakamalaking konsepto sa Jujutsu Kaisen na ang twin ay may iisang soul lamang. In the case naman ni Yuji at ni Sukuna, although hindi sila twin, they are blood related. Otits niya si Ryomen Sukuna. And even before this was revealed, nang dahil sa nasa iisang katawan lang sila ay nagagawa talaga nilang mag-meet innately, which could be the same reason kung ba't nangyari ang meet-up na ito sa train station. But before tayo magpatuloy sa topic, let me introduce to you guys first, X-World. Ang X-World ay isang way para mag-earn ng money nang walang ipinapasok na pera. All you guys have to do ay maglaro at makaka-earn kayo ng pera. Pera in the form of build tokens na pwede nyong i-convert sa USDT at ang USDT na yon ay pwede nyong i-withdraw through bank or GCash. Pwede rin kayong mag-purchase ng X-Sprite, ang parabang mga premium spirit sa loob ng X-World na magbo-boost ng inyong earning experience. I personally recommend ang mga games na may high build yield production tulad na lamang ng Sprint Run.
na kung mananalo at mauunang makatapos ang horse na ibebet mo ay pwede kang magkaroon ng tsansa na magkaroon ng times 5 reward points. Pwede nyo ding itry ang Escape Master dahil mas mababa ang risk nito at pipiliin nyo lamang ang room na hindi mapapasok ng killer at maghahati-hati na ang lahat ng mga natitira pang rooms sa pera na naibet sa loob ng pinasok ng killer. And of course, there are also promo codes para sa inyo guys. Ilagay nyo lamang sa referral code ang Weeb Updates, lahat capital letters at magkakaroon kayo ng additional na free build tokens. At isa pa, pwede nyo ding ilagay sa gift codes ang updated Weeb 113 para sa additional build tokens na naman. Para nagsisimula pa lamang kayo, may build tokens na agad. So what are you waiting for? Just click the link in the description box at sa comment section below para ma-redirect kayo sa download page at masimulan nyo na ding mag-earn sa pamamagitan ng X-World. Regarding the train station naman, we already stated sa previous video na ang ating full chapter review para sa chapter 264 na ang station na yon ay walang duda na ang Kitakami Station. Kitakami Station na sa Japanese ay nangangahulugan na going north. At nalaman naman natin ang meaning ng north and south matapos ang nangyaring conversation sa gitna ni Gojo at ni Geto sa Afterlife na ang going north ay nangangahulugan na to become something new. Which is, there are only two possibilities that I can think of. Una ay since hawak ni Sukuna or ni Megumi ang authority para sa merging, pwedeng si Yuji at si Sukuna ay ang maging rason at ang maging pundasyon ng pagkakabuo ng merging. At ang pangalawang posibilidad naman ay pwedeng i-turn ni Yuji si Sukuna into something new, something na magre-redeem sa kanya matapos ang napakatinding evil na pinaggagawa niya sa kanyang lifetime. Dahil as you know, it is said na ang ginawang hand seal ni Yuji na mukhang dalawang magkaharap na Pakyu ay maihahalin tulad sa hand seal ni Jizo. Si Jizo ay isang Buddha na nasabing nagli-lead ng mga patay, ng mga dead souls into salvation or enlightenment. Na para bang siya ang naghahatid sa mga lost souls na pwedeng magdulot ng pag-acknowledge ni Sukuna sa mga ideals ni Yuji na sobrang tagal niya nang minamaliit at iniinsulto. Given this information at ng relation between Yuji and Jizo at kung totoong na off-screen nga niya ang King of Off-Screens ay igagayad-gaban ni Yuji si Sukuna papuntang impyerno. Dahil para bang inaakit na niya si Sukuna na sumakay sa train habang sinasabi ang let's go, come on Sukuna. Or kasama na nga ba siya sa pagkamatay nito as a sacrifice due to a binding vow considering even up until now, hindi pa rin natin alam kung anong binding vow ang ginamit ni Yuji kapalit ng kanyang soul damaging dismantles. To the point na napaka-specific nga ng ginawa niyang binding vow na mismong ang borderline sa gitna ng soul ni Sukuna at ni Megumi ang tinatamaan ng kanyang mga dismantle. Dahil in the very first place, ang pinakaunang plano naman talaga ay ang patayin si Yuji along with Ryomen Sukuna para hindi na sila mahirapan at madali nilang ma-eliminate ang napakalaking disaster na to. So the possibility na napatay si Sukuna at ang possibility na mamatay si Sukuna kasama si Yuji ay napakaposible. Pero to break the emotions na nag-accumulate mula sa video na ito, what if si Takaba lang talaga ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na yun ngayon? What do you guys think? I would love to hear your opinions para madagdagan pa ang ating ideas at magkaroon pa tayo ng brainstorming tungkol sa topic na to. But don't worry dahil hindi naman magtatagal dahil this Thursday ay maire-release naman ang spoilers and leaks para sa Jujutsu Kaisen Chapter 265. If you reach this point, surely you had a great time kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe and ring the bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong Jujutsu Kaisen contents at iba pang mga series tulad ng Demon Slayer, One Punch Man, Black Clover, at maging ang Kaiju number 8. But then again, I guess I'll see you guys on chapter 265 spoilers.